What is up mga tropa? Another day, another vlog. Let's go! Yun mga tropa, share ko sa inyo paano magsunda or sounding. Let's go! Bakit nga ba natin kailangan sundayin yung mga tangke? Siyempre para malaman natin kung gaano kalalim yung pagtingin niya sa'yo. Char! De, biro lang mga tropa. So yun, basically kaya tayo nagsusunda mga tropa para malaman natin yung daily consumption or daily production ng isang tangke. Para malaman natin kung gaano karami yung nababawas or nadadagdag sa isang araw. There are two types of sounding: depth sounding and ullage sounding. Sa depth sounding mga tropa, mula sa tip nung sounding pipe, mula dito sa bottom, ihulog natin yung sundalisa natin. Kung ano yung height nya, yun yung ihulog natin. For example, 3.75 yung height nung tangke mula dun sa sounding pipe sa pinakataas, yun yung ihulog natin. And makukuha na natin kung ilang meters yung sukat ng laman nung isang tangke na yun. Sa ullage sounding naman mga tropa, we should know the previous sounding. For example, yung previous sounding natin is 1.25 meter. Ima-minus natin yun sa height or dun sa pinaka top nung sounding pipe hanggang sa bottom nito, which is the 3.75 meter, and we should get 2.50 meter. And yung 2.50 meter, yun lang yung ihulog natin. And then makukuha na rin natin kung ano yung makukuha natin na reading, ima-minus lang natin sa 2.50 meter. And dapat the same lang din sila ng ma-reading or masusunda. Ang advantage lang ng ullage mga tropa, lalo na kapag ang sinusunda mo is BSOT or yung madudumi na tangke, mga langis yung laman or fuel, hindi masyado madudumihan yung sundalisa mo kasi ang nasasawsaw lang or ang nalulublob lang dun sa sinusukat natin is yung almost tip lang ng sundalisa. Hindi kagaya nung depth sounding na hanggang bottom natin ihuhulog, halos mataas yung masasawsaw niya and madudumi yung sundalisa natin. Siyempre, magpupunas tayo. Ano-ano nga bang mga tangke yung sinusunda ko dito? Meron tayong sump tank. Ito yung lube oil ng main engine natin. FO clean drain tank and FO overflow tank. FO clean drain tank, dyan napupunta yung malilinis na fuel na nadidrain. And then sa overflow tank, dyan napupunta kapag napuno yung clean drain or may nag-overflow na settling tank, dyan din napupunta sa overflow tank. Yan yung mga tangke na pwede pa nating ibalik sa settling tank kasi malilinis pa na fuel, and then pwede natin i-purify pabalik sa service tank. SOT or bilge separator oil tank, dyan napupunta yung galing sludge tank or yung mga low graded fuel, yung mga langis na sinusunog natin sa waste oil tank. Dagdag kaalaman nga pala mga tropa, ang laman nitong BSOT, hindi natin pwede overboard at all times. May mga puerto na kinukuha yung BSOT and meron din naman mga puerto na wala. Kaya ang ginagawa natin dito para maubos yung laman, tina-transfer natin sa waste oil tank and then sinusunog ng incinerator. Bilge tank mga tropa, dyan napupunta yung galing bilge fuel natin. And dahil nasa puerto rin tayo ngayon mga tropa, bawal natin i-overboard din yan. Pero normally, kapag underway tayo, pwede yan i-overboard, kaso dadaan yan sa OWS natin or oily water separator. And i-discuss na lang din natin yan sa susunod na vlog natin para mas detailed mga tropa. Sludge tank mga tropa, dyan napupunta yung mga low graded fuel din natin or mga sludge na nase-separate ng purifier natin.
and tinatransfer din natin yan sa BSOT. Gray water tank mga tropa. Binabasa lang natin yung gauge nyan. Meron na dyan na cubic meter na reading mga tropa. Waste oil tank 1 and 2 natin mga tropa. Yan yung galing BSOT. And yan yung sinusunog natin sa incinerator. And ito yung gusto ko i-topic sa susunod na vlog ko mga tropa. Yon mga tropa, 8 AM na nyan and nakababa na pala yung pinakamasipag naming first engineer. And job order niya sa akin, buksan tong number 4 and may check upin lang daw kami kasi mababa yung exhaust gas temperature niya. All goods naman daw mga tropa pagkatapos check upin ni Sir Pers. Tapos nyan mga tropa, nag-transfer na lang ako dahil nakapagsunda na tayo. Alam na natin kung anong mga tangke yung dapat nating transferan. Yun mga tropa, paandar tayo hydraulic. Shoutout nga pala sa mga tropa nating Cubierta boys dyan. Yun mga tropa, tumawag sila, gagamit daw sila ng 2 crane, so magpapaandar tayo ng generator. Drain muna tayo mga tropa. Tapos natin mag-drain mga tropa, remote to local, and then ibababa natin yung throttle. Pagkatapos natin ibaba yung throttle, bubuksan natin yung air cap ng generator. Pagbukas na yung air cap mga tropa, i-turning gear naman natin yung flywheel. Yan pala mga tropa, yung takip ng flywheel, kailangan natin i-secure yan na mabuti kasi may sensor yan mga tropa. Pagka hindi natin natakip na maayos yan, hindi mag-start yung generator. Pagkatapos natin i-turning, pwede na natin i-air blow mga tropa. Tapos air blow mga tropa, sarado ng air cap, tapos pwede na natin itaas yung throttle, tapos start na natin. Pag umaandar ng generator natin mga tropa, punta tayo control room. Check natin yung exhaust gas temperature ng turbocharger. Antayin natin umabot ng at least 220 and then tsaka natin papasukan ng load. Auto-synchronize lang natin and automatic na magsisynchronize yung load. Lilipat yung load sa kabilang generator, which is yung number 2. Observe lang natin na magpantay and then okay na yan. Pwede na natin itawag yung pwede na nila gamitin yung crane. Alas 10 na pala, merienda na mga tropa. Shoutout nga pala kay Yorski. Yorski, anong ulam? Shoutout sa pogi kong mayor. Good morning. 3 points.
Yun mga tropa, nagre-reading ako dyan ng flow meter para kay Sir Port. And pagkatapos ko mag-reading ng flow meter, turnover na para sa kapalitan kong oiler.